Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Batang nanonood ng liga na kuryente nang mapahawak daw sa poste ng basketball goal kung saan may nakadikit na live wire. Nawawalang gilang sa Angeles City, natagpo ang patay at ibinaon sa lupa sa kanilang compound. Walang prenong taas presyo sa mga produktong petrolyo inalmahan ng mga tsuper at motorista. At tunghayan ang masayang Grand Float Parade sa Victoria, Tarlac kasama ang ilang kapuso artists. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, inalmahan ng mga tsuper at motorista ang walang prenong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy ang oil price adjustment sa ating bansa. At ngayong linggo nga lamang ay panibagong oil price increase ang ipinatupad ng iba't ibang kumpanya ng langis. Nasa 1 peso and 20 centavos ang increase sa kada litro ng gasolina. Nasa parehong 60 centavo naman ang increase sa kada litro ng diesel at ng kerosene. Sa ngayon, Chris, ay nasa 51 hanggang 54 pesos ang kada litro ng gasolina, habang nasa 49 hanggang 52 naman ang kada litro ng diesel, habang ang kerosene ay nasa 72 hanggang 74 pesos. Apektado na, Chris, ang transport group sa probinsya ng Pangasinan kaugnay pa rin sa tuloy-tuloy ng oil price adjustment. Ayon nga sa One Pangasinan Transport Federation, bagamat apektado ay wala naman daw silang magawa kundi sumunod doon sa ipinapatupad na oil price ng iba't ibang kumpanya ng langis sa ating probinsya. Kakayanin pa raw naman nila ang oil price adjustment basta't wag lamang aabot sa hanggang 60 pesos ang kada litro ng diesel. Sila naman ay umaasa pa rin doon sa patuloy na fare increase petition na nakabinbin sa LTFRB Central Office. Samantala, Chris, ayon naman sa One Pangasinan Transport Federation, ganoon din sa iba't ibang transport sector, bagamat tuloy-tuloy ngayong oil price adjustment sa ating bansa, malaking bagay pa rin daw, Chris, yung subsidiya na ibinibigay ng national government, partikular yung fuel subsidy na ibinibigay sa mga jeepney driver at operator sa probinsya ng Pangasinan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Katawan ng nawawalang ginang, natagpo ang nakabaon sa lupa sa compound ng kanilang bahay sa Angeles City. Nakaalerto CJ Torida. Nakabaon sa lupa sa compound ng kanyang bahay sa Angeles City, Pampanga nang matagpuan ng mga otoridad ang bangkay ni Maria Teresa Tess Mamak na 4 na araw nang napaulat na nawawala. Siya ang byuda ng dating kapitan ng barangay Balibago. Kinailangan maghukay ng soko ng humigit kumulang 5 talampakan bago tuluyang nakuha ang bangkay. Inabot sila ng mahigit 4 na oras. Ayon sa pulisya, nadiskubre ang kahina-hinalang hukay sa gilid ng mga kulungan ng baboy. Nung ating itong tiningnan ay lumabas yung paanong biktima. So yun, patawag na tayo ng soko at ipinases na ito ng soko hanggang sa ito ay maukay at maihaw na doon sa libingan at positibo ang kinilala ng ating kanyang mga kamag-anak at ng mga anak ng biktima. Sabi ng pulisya, sa lalim ng hukay, posibleng nakahanda na raw ito bago pa isinagawa ng sospek ang krimen. Isinailalim na sa autopsy ang bangkay ng biktima para matukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay. February 12 nang mapaulat na nawawala ang biktima. Sa kuha ng CCTV sa compound ng kanilang bahay, makikita ang isang lalaki na lumabas bandang 7:20 ng gabi. Tinukoy ng mga kaanak ang lalaki na driver nila ng mahigit 20 taon. Bumalik din siya sa loob maya-maya. Matapos ang ilang minuto, dumaan ang puting sasakyan ng biktima. Alas 7:30, maririnig sa CCTV ang sigaw ng isang babae sa loob ng bahay na pinaniniwalaang sa biktima. Pagsapit ng alas 8:30 ng gabi, makikita ang puting sasakyan na palabas ng compound. Pebrero 14 nang matagpuang abandonado ang sasakyan
at nakaparada sa Mangalang Municipal Plaza. Isinailalim na ito sa forensic examination. Sa paunang investigasyon ng pulisya, may nakita silang bakas ng dugo sa pader, wheelbarrow, washing machine at gripo sa compound. Ang lalaking driver hindi na nakita at nakontak ng mga kaanak ng biktima simula noong February 12. Ayon sa pulisya, itinuturing na person of interest ang driver. Base ho sa mga testigo ay siya ho yung huling nakitang kasama at siya yung huling nakitang nagmaneho nung sasakyan. Sa ngayon ay ini-establish pa natin kung ano yung posibleng motibo kung bakit nagawa ng ating suspect sa biktima. Nagkasa ng manhunt operation ng pulisya para matunto ng driver. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa krimen. CJ Torida, One North, Central Luzon. Patay ang 69 anyos na lalaking magpapadialysis sana sa ospital matapos na bumangga sa truck ang minamanehong motorsiklo. Tutukan sa report. Patay ang 69 anyos na lalaki matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa truck sa National Highway na bahagi ng barangay Barimangaldan, Pangasinan, bandang alas 3 ng madaling araw ng Sabado. Papunta sa isang ospital para sa kanyang dialysis session ang biktimang si Alejandro Mejia, residente ng barangay Lobong sa Jacinto, Pangasinan, nang mangyaring insidente. Sa investigasyon ng pulisya, posibleng hindi rin napansin ng biktima ang truck na kasalukuyang nagmamaniobra sa kalsada. Versus po sa isang puso truck. Itong puso truck po na ito, nakastay po sa isang lugar dun sa mag-u-turn lang po siya pupunta ng west direction. Yun. Pero ito po yung motor ay talagang mabilis po yung patakbo niya. Siya po ay bumangga dito sa rear portion, sa likuran po ng truck na to. That time po talagang malakas po yung impact. Labis ang paghihinagpis ng mga naiwang kaanak ng biktima. Hindi rin nila lubos maisip na pumanaw ang biktima hindi dahil sa kanyang karamdaman, kundi dahil sa isang aksidente. Doon banda na yon nadali. Madilim yon at saka kung bakit hindi nag-helmet. Yes, kung bakit. Nagkausap ang asawa ng biktima at ang driver ng truck. Hindi na nagsampa ng kaso laban sa driver ng truck matapos mga kung magbibigay ng tulong pinansyal sa kaanak ng biktima. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang truck driver. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mga 4-piece member na may 50 kilowatt-hour pababa na konsumo sa kuryente, otomatikong makakatanggap ng 100% discount. Ang detalye sa report ni Sandy Salvacio. Araw-araw na pinagkakasya ng pamilya ni Maria Lu ang 8,000 pesos na buwan ang kita nilang mag-asawa bilang street sweeper at construction worker para sa 4 nilang anak na pawang nag-aaral pa lang sa elementarya. Kamakailan, naglabas ng bagong resolusyon ang ERC, DOE at DSWD kaugnay sa Lifeline Rate Subsidy Program kung saan palalawakin ang saklaw ng programa upang matulungan ang mga kapuspalad na Pilipino sa pagbabayad ng kuryente. Isa na rin po ito, ma'am, na magandang idea na nagawa po ni President Bongbong Marcos para sa mga 4Ps po nakabawas. Sa bayarin na rin po. Sa ilalim nito, pinagtibay ng 3 ahensya ang Republic Act No. 11552 o ang Act Extending and Enhancing the Implementation of the Lifeline Rate. Nagkaroon ng data sharing agreement kung saan yung list ng mga 4Ps beneficiaries na active pa ay ibinahagi na ng DSWD sa ating pong mga partners. And that is the reference of the DOE and the ERC sa pag-enroll, automatic enrollment. Mas pinabilis na rin ang proseso sa pagbabayad ng mga benepisyaryo. Ibig sabihin, yung nakakakonsumo ng electricity na hindi hihigit sa 50 kilowatt per hour per month. So, automatic na kapag nakita na sa system yan, hindi na sila magbabayad ng kanilang konsumo ng kuryente o automatic 100% discount na sila. Si Nanay Marlene, hindi kabilang sa 4Ps ngunit mababa rin ang buwanang income. Hiling na sana raw ay mapasama rin sila sa programa. Dapat po pagtay-pagtay po. Kasi po ma'am para matulungan din po yung mga ibang mahirap na hindi kasama sa 4Ps po. Ayon sa DSWD, ang mga non-4Ps member na kabilang sa poverty threshold at may konsumo na hindi tataas sa 100 kilowatts per hour ay maaari ring makakuha ng diskwento basta't nakapagparehistro sa distribution utility o kinabibilangang electric cooperative. Kasama si Darid Peralta, Sandy Salvacio, 1 North, Central Luzon.
Lucky Charms at iba pang accessories na magdadala raw ng swerte sa Year of the Fire Horse mabenta ngayon Chinese New Year. Silipin sa report. Gong Si Fat Chai, Happy Chinese New Year mga kapuso! Ngayong ipinagdiriwang ang pagpasok ng Year of the Fire Horse sa Chinese calendar, patok din ang mga lucky charm, amulet at accessory. Pinaniniwalaan kasi na ang mga bagay na ito nagdadala ng swerte sa buhay, negosyo, pag-ibig at kalusugan. Nakasanayan na rin po na mag-display po sa kasi may store din po kami naglalagay din po ako ng mga pampaswerte. Ayon sa ilang negosyante, may kaukulang papel ang bawat ibinebentang charms. Number 1 po na mabenta, ma'am, yung mga tikoy po natin. Sign of family bonding. O tapos yung mga, actually ngayon mo is Year of the Horse, kaya mabenta po yung mga horse natin, mga pangsabit. Importante raw na mapaklen sa mga nabili upang maging mas mabisa ang epekto ng mga ito. Hindi rin naman daw kinakailangan na gumastos o bumili ng maraming accessory para mapalakas ang swerte. Sa halagang 15 pesos lang, may coin charms ka nang pwedeng itago sa loob ng wallet. Pero sa bandang huli, huwag rin daw dapat dumepende sa swerte. Dapat pa rin daw nahaluan ng sipag at tiyaga at paniniwala sa Diyos. Saka dapat magsipag lang po tayo. Yung mga ganito, ma'am, mga lucky charm po, mga ano lang po yan, mga nasa tao pa rin po yung gawa. Sila rin po, dapat mo sila magsungikap. Kahapon, idinaos sa syudad ang isang parada bilang formal na pagsalubong sa Chinese New Year. Nagpakitang gilas ang ilang estudyante sa kanilang Dragon Dance at opisyal ding binuksan ng lokal na pamahalaan ang Chinese Food Bazaar sa City Plaza na magtatagal hanggang ngayong hapon. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Patay ang 12 anyos na batang nanonood ng liga matapos na makuryente sa Pusurubio, Pangasinan. Narito ang report. Ang masayang paliga sa Barangay Talugtog, Pusurubio, Pangasinan nauwi sa trahedya matapos masawi ang 12 anyos na batang lalaki na nanonood lang sa basketball game. Nangyaring insidente mag-aalas 8 ng gabi ng Sabado. Nakaupo ang biktimang si Gino Bautista malapit sa basketball goal kasamang 2 pang bata. Pero bigla raw siyang nakuryente nang mapahawak siya sa pose ng basketball goal. Saka siyempre nakakabigla naman po yung nangyari. Kaya parang hirap tanggapin. Lumalabas na meron palang nabalatang kable ng kuryente na nakadikit sa basketball goal. Hindi po kami aware na meron palang hanggang dun sa may tubo. Opo, tas yun po. Tas pumunta po yung bata doon, which is yun na po yung nangyari. Hindi matanggap ng pamilyang sinapit ng kaanak. Malaking tanong kung bakit merong nakadikit na live wire sa basketball court. Na pagkakasabi sa mga nakakita is styro lang daw ang nilagay nila ng pinakapagkasangga ng wire para nagutin natin yung dapat managot. Paliwanag ng pinuno ng SK, bago sinimulan ng liga, nasuri lahat ang mga kable ng kuryente sa lugar. Posible raw na bago lang ang nabalatan o natuklap na bahagi ng kable ng kuryente na naging sanhi ng insidente. Tumanggi na magbigay ng pahayag sa harap ng kamerang punong barangay, pero agad nagsagawa ng inspeksyon sa mga kable ng kuryente sa mismong basketball court matapos ang insidente. Nagpaabot din ng pakikiramay ang konseho ng barangay sa naulilang kaanak ng biktima. Magbibigay rin daw ng tulong pinansyal sa pamilya. Patuloy rin ang investigasyon ng Pusurubio Police sa insidente. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isang patay sa karambola ng 6 na sasakyan sa Mexico, Pampanga. Tutukan sa report. Sa pool sa CCTV ang karambola ng 6 na sasakyan sa Barangay Santo Domingo, Mexico, Pampanga, gabi noong linggo. Sa CCTV footage na hawak ng Mexico Police, makikita na tumawid sa kabilang lane ng isang pickup truck hanggang sa mahagip nito ang kasalubong na motorsiklo at nadamay ang mga kasunod pang mga sasakyan. Lumagpas siya, ma'am.
doon sa line niya. Yung paglagpas niya ma'am, na head collision niya yung motor na may angkas. Tinamaan na lang ma'am dahil nga nung head collision, nadamay na yung iba ma'am, nasagi-sagi. Tapos yung iba natulak, nabangga. Batay sa inisyal na investigasyon ng Mexico Police na sa impluwensya ng alak ang driver ng pickup truck. Based on record dito sa investigation report natin at may medical examination siya. Sa hospital, sinabject siya for clinical chemistry. Positive siya sa alcohol. Nasawi sa aksidente ang back ride ng motorsiklo habang 3 pang individual ang nasugatan na dinala sa ospital. Nasa kustodiya ng pulisya ang driver ng pickup truck at nakaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries at damage to property. Wala pa siyang pahayag. Sinisikap din ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng nasawi at iba pang nadamay sa aksidente. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Gunman sa pamamaslang sa isang biker sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, arestado ng mga otoridad. Narito ang report. Matapos ang mahigit 2 buwan na pagtatago sa batas, bumagsak na sa kamay ng mga otoridad ang itinuturong gunman sa pamamaslang sa isang biker sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Naaresto sa Barangay Aduas Norte, Cabanatuan City ang 35 anyos na suspect, residente ng Barangay Balangkare Norte, General Natividad noong Pebrero 11. Ang suspect ang itinuturong gunman sa pagpatay sa biktimang si Ricardo Evaristo na residente ng Barangay MS Garcia, Cabanatuan City noong November 22, 2025. Talagang nanindigan po sa pagtulis nito sa mga komunidad na para mahatid natin ang hustisya dito sa atin sa probinsya ng Nueva Ecija. Sa tulong ng CCTV footages, unang naaresto ng mga otoridad ang itinuturing na mastermind sa krimen at isa pang lalaking kasabwat noong November 23. Ang itinuturing na mastermind, bayaw ng biktima. At ang isa pang lalaking inaresto, tumulong daw upang maitago ang baril at iba pang ginamit ng gunman. Sinampahanan ng kasong murder ang mga suspect na nasa kustodiya ng Cabanatuan City Police. Aminado ang isa sa mga suspect na magkakilala sila ng gunman at aminado rin na nagpunta sa kanyang bahay ang gunman matapos ang pamamaslang para itago ang baril at iba pang ginamit sa krimen. Ako po yung tawag-tawag po na tanay ay try to check po ako sa pero identify naman po mga kompleto po na wala po talaga ako. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na magkuhanan ng pahayag ang 2 pang suspect. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Nakumpiska ng pulisya ang mahigit sa 1 milyong pisong halaga ng iligal na cooking oil products na nakaimbak sa malaking bodega sa Barangay San Rafael, Tarlac City. Sinalakay ng PNP CIDG ang bodega sa bisa ng search warrant na inilabas ng RTC Branch 63, Tarlac City, kaugnay ng umano'y paglabag sa Food and Drug Administration Act of 2009. Nakumpiska rin sa operasyon ng mga transaction record, delivery receipts at iba pang ebidensya. Nagbabalang otoridad sa mga mamimili na iwasan ang pagbili ng mga cooking oil products mula sa hindi kilala o hindi otorisadong mga nagbebenta. Dinala sa tanggapan ng CIDG Tarlac ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang mga sangkot sa operasyon. Samantala, exhibits mula sa 12 attached agencies ng DOST Region 1 ibinida ang mga makabagong inobasyon. Sundan sa report. Innovation, game changers at development. Ito ang mga salitang sumisimbolo sa bawat pwesto sa binuksang exhibit sa lungsod ng Dagupan kahapon. Bahagi ito ng mga aktibidad na inilaan para sa selebrasyon ng Regional Science, Technology and Innovation Week 2026 ng Department of Science and Technology Region 1. Ang mga damit na ito na akala mo'y gawa sa mga tipikal na materyales pero gawa pala sa kawayan, water hyacinth at saluyot. Matibay raw ang mga telang ito. Very durable. Hindi po tayo maglalabas ng hindi po akma doon sa ating mga standards. Isinusulong ang paggamit ng mga sustainable raw materials upang hindi dumepende ang mga tao sa paggamit ng mga polyester at iba pang fiber na hindi maganda sa kapaligiran. Ang DOST, hindi lamang ito lab research. Gusto natin hanggang sa community nararamdaman tayo. So, kagaya dito sa Pangasinan, pagdating po sa textiles, meron po tayong bamboo fiber production hub here in Pangasinan. Siyempre,
Ginaging sumubok sa mga produkto ang mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan. Tulad na lamang ng grade 7 student na si Jenny na sinubukan ang virtual reality gadget na ito na kung tawagin ay Virtual Lab Application in Science. Para po siyang may bilog po, tas parang gold po. Maganda po. Layon din itong magsilbing alternative laboratory para sa mga paaralan na kulang o walang laboratory room para sa biology, chemistry, physics at iba pang science field. Sa kabuuan, 15 attached agencies ng DOST ang nagsanib puwersa upang mabuo ang exhibit. Magtatagal ang exhibit hanggang bukas, February 18. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Patay ang 15 anyos na estudyante matapos na saksakin ng kapwa estudyante sa Florida Blanca, Pampanga. Narito ang report. Nagkagulo sa loob ng isang paaralan sa Florida Blanca, Pampanga matapos masaksak ang 15 anyos na estudyante ng kapwa niya estudyante hapon noong February 5, 2026. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagkaroon ng alitan ang dalawang estudyante at nagkahamunan ng suntukan. Sa gitna ng tensyon, kumuha ng patalim ang isa at sinaksak ang biktima. Nagkasagutan hanggang nauwi sa suntukan. And then, naawat naman sila, pero nung pagkaawat nila, dun yung time na nagkaroon ng opportunity yung suspect natin na kuhanin yung patalim dun sa bag niya. Isang saksak sa dibdib ang tinamo ng biktima. Dinala sa ospital pero kalaunay binawian din ng buhay. Edad 16 ang sumaksak sa biktima. Dahil parehong menor de edad ang mga sangkot sa insidente, isinangguni ito sa MSWD. Ang CICL ay nahaharap ngayon sa reklamong homicide sa ilalim ng Article 249 ng Revised Penal Code. Na-file na namin yung kaso na homicide doon sa suspect natin at kasalukuyan siyang nasa shelter under ng LGU ng Florida Blanca. Samantalang nanawagan ang mga otoridad sa mga magulang at pamunuan ng paaralan na paigtingin ang paggabay at pagbabantay sa kanilang mga anak at mga estudyante upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang pamunuan ng paaralan. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima kabilang ang iba pang sangkot sa insidente. Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Motorsiklong ninakaw sa Barangay 2 and 3 sa Dagupan City natagpuan sa Barangay Pantal. Tutukan sa report. Sa kuha ng CCTV footage madaling araw kahapon, makikita ang pagdaan ng lalaking sakay ng motorsiklo sa kalsadang bahagi ng Barangay Pantal, Dagupan City. Ayon sa pulisya, ang motorsiklong gamit ng lalaki, nakaw. Agad nagsagawa ng operasyon ang Dagupan City Police Station 1. Hinuli ang lalaking 20 anyos at binawi ang motorsiklo. Nag-transpire sa Barangay 2 and 3. Yung victim po natin is pinark niya po unattended yung kanyang motorsiklo. Then upon reviewing po sa ating CCTV, sinusiyan niya yung motor gamit po ang isang screwdriver. Ayon sa sospek, sinabihan daw siya ng kakilalang bata na kunin ang motorsiklo. Pinagsisisihan daw niya ang ginawa at nangakong hindi na magnanakaw. May pumanulong din po sa akin na bata na parang gustong kunin ko po yung motor. Then, ngayon po gumawa po ng paraan. Ayon sa pulisya, desidido ang may-ari ng motorsiklo na sampahan ng kaso ang sospek. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Aprobado na ng Department of Education ang 5 araw na wellness leave sa mga empleyado nito. Kasama sa kautusan ang mga related teaching at non-teaching personnel ng kagawaran. Pwedeng mag-file ng hanggang 3 araw na magkakasunod na wellness leave o paisa-isang araw hanggang sa maubos ang 5 araw. Hiwalay ang wellness leave sa iba pang leave. Ayon sa DepEd, layunin ng wellness leave na mabigyang prioridad ng mga empleyado ang kanilang mental health at well-being. Isinagawa ang tradisyonal na paggawa ng dudol sa Paway, Ilocos Norte. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Guling-Guling Festival. Ang dudol ay isang uri ng kakanin na ginagawa mula sa katas ng tubo.
Hinahaluan ito ng rice flour at saka lulutuin sa loob ng 2 oras hanggang sa lumagkit. Sinasabayan pa ng sayaw ng mga residente ang pagluluto ng dudol. Matapos magluto, sabay-sabay nilantakan ng mga dumalo. Ito raw ang pangunahing kakanin ng mga tagapaway. Mga kapuso, asahan ng maaliwalas sa panahon sa malaking bahagi ng bansa. Patuloy ang pag-iral ng Northeast Monsoon o amihan sa Northern Luzon, habang easterlies o ang mainit na hangin mula sa Dagat Pasipiko ang makakapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Posible ang matinding buhos ng ulan sa Cagayan, Isabela at ilang bahagi ng Kalinga at Mountain Province. May tsansa pa rin ng pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. DepEd nagpaalala sa simpleng pagdaraos ng JS Prom sa mga paaralan. Narito ang report. Bahagi na ng high school life ng mga estudyante ang Junior and Senior Promenade. Ngayong Pebrero, kabi-kabila ng mga idinadaos na JS Prom. Kasabay nito ang paalala ng Department of Education sa simpleng pagdaraos ng JS Prom sa mga paaralan. Sa Mangaldan National High School, taon-taon, iba-iba ang tema ng kasuotan lalo na sa mga kababaihan. Pero ngayong taon, ipinauubayan na raw nila sa mga estudyante kung anong klaseng gown ang gustong isuot basta't pasok sa budget ng mga magulang. Simple pero magiging meaningful sa buhay po ng ating mga estudyante. Yung kanilang makasuotan kung ano na po yung meron po sila. Hindi po tayo nag-prescribe ng kulay, hindi po tayo nag-prescribe ng klase ng kanilang mga gowns. 2 pamangkin ni Sashing dadalo sa JS Prom. Simpleng gown lang daw ang nirentahan para makatipid sa gastos. Yung kita mahina kaya mahanap din kami ng mga budget meal na mga gowns po. Ang mga stall na ito sa Dagupan City, halos nakareserba na lahat ang mga pinarerentahang gown. Naglalaro sa 1,000 hanggang 4,000 pesos ang renta sa kada gown depende sa disenyo. Ngayon lang po kasi kami bumabawi ng ng itong JS lang po ma'am kasi pag wala na po ang JS ma'am, back to normal na po yung price mo. Itinuturing na makabuluhang tradisyon sa high school ang JS Prom upang ipagdiwang ang samahan ng mga juniors at seniors. Pagkakataon din daw ito na masanay ang mga estudyante sa social etiquette at formal interaction. Nagsisilbi nitong milestone sa high school life lalo na sa mga graduating student. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galbat, One North Central Luzon. Ilang kapuso artists inabangan sa Grand Float Parade sa Victoria, Tarlac. Tunghayan sa report. Napuno ng galak at masiglang diwa ng kapistahan ang Kanibon Festival sa Victoria, Tarlac na ipinagdiriwang tuwing buwan ng Pebrero. Ang Kanibon o Kanlungan ng mga ibon ay selebrasyon ng pagpapahalaga sa bird sanctuary ng bayan na matatagpuan sa Barangay Canarem. Tahanan ito sa iba't ibang species ng ibon. Ito rin ang tema sa kanilang Grand Float Parade na dinagsa ng libo-libong bisita. Pumarada ang mga float na tadtad ng makukulay na dekorasyon. Dumagdag din sa sigla ng parada ang mga street dancer. Maganda po yung performance nila kasi makukulay po sila. Tampok din sa parada ang GMA Regional TV Float sa kayang ilang kapuso artist. Ngiti mula sa mga kapusong matsyakang nag-abang ang sumalubong kay Bryce Eusebio. Ako ramdam na ramdam ko po yung init at yung kumbaga ramdam na ramdam mo talaga gusto kanila na nandito. Gusto kanila na makisaya sa kanila, sa festival nila. Kaya ako naman bilang bisita, bilang dayo, ako gusto ko po talaga ulit bumalik dito. Naramdaman din ang kilig ng fans nang masilayan na ang hating kapatid cast member na si Vince Maristela. Siyempre, sobrang nag-enjoy talaga ako dahil kinikilala ako ng mga tao as Wesley sa show ko ng Hating Kapatid na nag-e-air ng hapon. And siyempre, masaya din kasi parang nakikita ko silang masaya eh. Sinulit naman ng mga kapuso ang chance na makaselfie si sparkle artist Ara San Agustin. Maraming salamat. Thank you for coming out and seeing us. Salamat sa pag-hello-hello at pagbahagi ng inyong mga ngiti sa amin. Thank you. Happy Kanibon Festival mga kapuso! CJ Torida, One North, Central Luzon.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.